Ayun. Baikon, sabi nila kumanta ka na lang daw. Oras ang problema. Okay, guys, kanina alam ko na practice din natin itong ating unity clap. So habang mataas pa yung energy ng ating mga kabataan dito, bakit hindi na natin gawin ng unity clap, Baikon? Unahan natin ang unity clap dito sa Manila. O, mga kabataan, mga kaibigan, alam niyo ba yung unity clap? Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan? Na-practice niyo ba yan? Okay, good. Okay. Di na natin kailangan i-practice, no? Alam niyo naman. So, bibilang na lang ako. Sa bilang ng 3, ha? Unity clap. 1, 2, 3. E, A, C, E, Mindanao. Wow. High energy. Ayos. Why not? Let's do it together. Okay. Lakasan ninyo para marinig tayo mula sa Batanes hanggang sa Tawi-Tawi, buong Pilipinas o buong mundo na. Okay. P. Alright. Whew. Okay. Tamang-tama, Baikon, buhay na tayo. Kanina, napag-usapan natin yung ilang mga problema ng ating mga guests, tsaka yung problema natin sa hindi pagkakaunawaan, diskriminasyon, pero hindi natin pwedeng iwan dyan. Kaya ngayon, inimbitahan ko ang lahat ng ating mga kaibigan sa Manila at syempre sa Gensa na panoorin itong video na ito kung saan pinapaliwanag naman nila Professor Kamlian, Asperin at si Mr. Khalid kung ano ba ang mga solusyon na nakikita nila sa problema. Panoorin natin itong video na ito. Sa kabilang dako naman, may positive impact ito para sa akin bilang isang guro, nagtuturo ng Muslim-Christian relationship dito sa Mindanao. Itong kaso na ito, isang mabuting at pinakamagandang example, ehemplo, ginagamit ko sa klase ngayon. Nasabi ko nga, isang anecdote sa buhay ko ay ang Muslim-Christian understanding para sa akin ay ginagawa ko sa loob ng bedroom. Kasi ang kasama ko sa bedroom ay isang Kristiyano at hindi kami nag-aaway. Isang pruweba na pwede yung Muslim at Kristiyano magkasama. Kaya nga nung sariling karanasan ko rin yung nagtuturo na ako nung idiniklara nung 2000 yung all-out war dito sa Mindanao. Talagang masama ang loob namin noon kasi may mga Muslims kami ng mga estudyante na nag-drop out. They asked permission to drop out from class. Sinabi ko, are you going to join the armed groups na against the military or against the government? And I was so shocked, I was so surprised because ang sinabi niya with really seriousness na, oo ma'am, wala akong magawa, kagustuhan ng mga magulang ko. That saddens us teachers in the university because we see a lot of young Moro students wanting to change their lives for a better compared to that of their fathers. My personal vengeance for the death of my brother, having been killed because he was a Christian working among Muslims, my vengeance is not to use violence. My vengeance would be to work for peace. In that way, I could make the death of my brother meaningful to me as a person. And para na rin sa mga estudyante na
sa lamuha ko na kahit Muslim man sila, marami sa kanila may mga mabubuting kalooban. I tell this story because I want us to realize that we can rise above all these experiences of violence and create a better world for us. If not now, for the next generations to come, for the Mindanao that will be in the future. Dahil nga yung father ko masyadong ano rin siya, sabihin natin broad-minded siya. Meron din siya naging kaibigan ng mga Christian noon. Pinayagan din niya ako magkaroon ng kaibigan Christian. Sabi niya, dapat magkaroon ka ng kaibigan mong Christian para maintindihan mo rin yung ano niya, nararamdaman niya yung kultura niya. At ikaw rin matulungan kanya. Ako, ang tinuturo ko sa anak ko, mapa-Muslim man o mapa-Christian yung maging kaibigan niya, huwag niyang husgahan yung kasama niya dahil doon sa nakikita niya o naririnig niya. Alamin niya kung ano yung nakagisnan nung kaibigan niya or kung ano yung kultura para maintindihan niya rin at ipaalam niya rin yung sarili niya. There you go. So hindi po problema na iiwan itong ating diskusyon ngayon. Napaka-positibo ng ating outlook para sa resolution ng mga problema ng conflict at hindi lamang conflict kundi ng discrimination na ating nararanasan. Siguro, unahin ko na sa pamamagitan ng pagtatanong sa ating guest dyan sa Gensan, kay Professor Camlian, kung pwede siya mag-react doon sa kwento ng discrimination kay Professor Asperi na kasama natin dito sa Manila. Ang ibig sabihin po ni Ato ay ano yung naging reaction niyo po sa pagtingin niyo po sa talk ni Professor Asperi? Gaya na nasabi ko kanina, lahat ng system dapat ito na natin. Hindi ko rin matanggap na bilang isang Muslim na ang mga Muslim i-discriminate din ang mga Kristiyano. So, kailangan pantay-pantay tayo lahat. Isipan natin kung paano mawawala ang masabang pag-isip natin sa bawat isa. Kapagkat lahat tayo ay tao, ginawa ng Diyos, parehas tayo lahat may karapatan mamuhay sa Mindanao. Mindanao, kaya sa Mindanao na may tunay. Maraming salamat po, Professor. Si Professor Jane Asperi, gusto natin tanongin Ato, ano po yung naging reaction niya nung makita o napanood yung story na ni Professor Camlian? Ano ba yung na-feel niya sa story niya? I feel very deeply for Professor Camlian, especially because I'm from Cagayan de Oro. It's unfortunate, but ito yung realidad sa maraming subdivisions sa, I do not know here in Manila, but in Mindanao. And this is very sad because it highlights the present still of negative perception of Christians towards the Muslims. Sa nasabi nga kanina na these feelings dates back to our past. Pero evidently hindi pa pala talaga naghilom. At kaya kailangan talaga natin yung mga positibong pananaw para hindi natin ito madagdagan. So, sabi na nga ng estudyante kanina, we were very impressed with what the student said. Para na rin ho sa mga Kristiyano na kami na ho ang kusang humingi ng paumanhin sa ginawa sa inyo at sana hindi na ito maulit para sa ibang mga Muslim pa na mga kapatid. Yeah, and atong gusto ko lang itanong dyan sa ating mga participants, no? Kasi doon sa experience ni Brother Khalid, nakita natin yung pagpupuli sa kanya, yung hinahabol-habol pa siya. Truth, is there a way, may paraan ba para medyo matigil ito? Baka pwede natin itanong dyan sa ating mga participants sa Manila. Meron ba? May paraan ba? Okay, tanong natin yung ating mga participants sa audience o sila, siguro tanong na lang din natin sila Professor Asperin at si, of course, si Sir Rem.
mula sa OPAP. Ano po ba ang isang paraan para matigil yung ganong klaseng discrimination ng mga, actually nanggagaling sa mga bata na alam naman natin na who don't know any better? Ano po ba ang insight nyo doon? Sir Rem, baka pwede mong simulan. Yung bullying, no? Actually, sa palagay ko, yung bullying is something na nararanasan ng bawat bata, lalo na kapag medyo marginalized siya sa loob ng classroom, no? So, I think yung values ng respect, no? Values for respect and camaraderie, something that should be nurtured na hindi lang sa loob ng classroom pero sa loob din ng bahay, no? I don't know if what yung parents, sometimes yung parents natin hindi na tayo na dahil busy sila sa work or busy sila sa kanilang mga ginagawa, hindi na tayo nabibigyan ng sound advice. Pero alam naman natin deep within us kung ano yung makakasakit sa kapwa natin eh. So I think it's important that we realize kung maging sensitive tayo sa feelings ng mga peers natin. Yes. May nagtatag ako kasi gusto ko ba yung story na rin ng Calvin. Yung may sinabi siya sa statement na baka gusto natin, baka pwede natin ganun yung damage or posada. Kaya kung po pwede na baka pwede natin yung federate yung video na. Sige, panoorin natin. Nakakaganon yung mga classmate ko dahil din sa mga magulang nila. Narinig ko nga pala dun sa isang magulang ng classmate ko na sinabihan niya yung anak niya na huwag niyong kaibiganin yung isang classmate niyo dahil Muslim yan. Mamamatay tao mga magulang yan. Pareho lang. Gusto na yung sa nasabi nyo kanina, yung the role of the parent. May way po ba, or ano po ba yung pwedeng paraan kung saan pwede natin ma-overcome yung prejudices ng ating mga nakakatanda? Well, marami namang isa sa mga examples ng magandang programa ng government. I don't know if it's going to be mainstream, no? Yung tinatawag nating madrasa education, no? I don't know if everybody's familiar with that, yung mabigyan man lang ng pananaw yung ating mga kabataan na hindi lang Kristiyano ang binubuo ang ating lipunan, na hindi lang binubuo ng Kristiyano, binubuo ito ng mga indigenous peoples, binubuo ito ng Muslim brothers, some are even affiliated to other denominations, no? So marami, ang ating society is ang tinatawag nating unity in diversity. Kumbaga, magkaroon sana tayo ng pagkakaisa despite the many differences that we have, no? So parang yung experience ni ni Brother Hashim, no, ang sabi ng magulang sa kanya, huwag kang makipagkaibigan sa mga Muslim kasi mamamatay tao yan, no? So that speaks something of the values or yung mindset na kung hindi man itinuro ng mga magulang natin na nakukuha natin either sa mga kapitbahay o napapanood natin sa TV or nababasa natin sa dyaryo, it goes to show na yung ating society na kung saan tayo nabubuhay ngayon, medyo hindi pa malawak yung pag-iisip. Medyo meron tayong tinatawag na ethnocentrism. At ano yung ethnocentrism? Parang focus lang tayo dun sa sariling kultura natin. Hindi natin naiintindihan kung ano yung kultura o ano yung pananaw ng ibang mga kultura pa.